Tapos na ang maliligayang araw ng bakasyon. Trabaho na! Yan marahil ang bukang bibig at naririnig nating mga Pilipino sa mga panahong ito, di po ba? Yan din marahil ang mensahe ng ating mabuting balita sa araw na ito mula kay San Marcos. Halika kaibigan, tayo magnilay dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Adrian Bondok. Kahapon, linggo, ipinagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon. Kahapon, opisyal na po nating tinapos ang panahon ng Kapaskuhan. Kaya nga biro nating mga Pinoy, tapos na ang Pasko, magtrabaho na! At sa Ebanghelyo ni San Marcos sa araw nito, makikita natin, nagtrabaho na si Jesus. Sinimulan na ni Kristo ang kanyang pampublikong ministeryo. Makikita natin na siya'y nagtrabaho na, siya'y nag-umpisa ng gumawa, siya'y nag-umpisa ng mangaral, siya'y nag-umpisa ng manggamot ng mga may sakit. Nagtrabaho na siya. Sinimulan na niya ang kanyang misyon. Dalawang bagay, kaibigan, ang gusto kong ibahagi sa iyo sa iyong pagninilay at pagdarasal sa araw nito. Una, tinatawag tayo ni Kristo. Magsisi at talikdan ang ating mga kasalanan. Tamang-tama, bagong taon, bagong buhay. Kaibigan, baka may mga kasalanan pang natitira sa iyong buhay. Mga gawain na hindi akma sa kalooban ng Diyos. Sa iyong pagdadasal, isipin, ano ba ang mga natitirang gawain ko na taliwas sa utos ng Diyos? Mga kasalanan. At ang tawag ng Diyos, magsisi at talikdan ang ating mga kasalanan. Sa mga susunod na araw, baka maganda rin na ikaw ay magkumpisal sa pare at hingin ang kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ng pare at ng inang simbahan. Pangalawa, sumunod kay Kristo. Sa ating ebanghelyo, ang magkapatid na Simon at Andres, Santiago at Juan, nung tinawag sila ni Kristo, dali-dali, tinalikuran ang kanilang trabaho at sumunod kay Kristo. Kaibigan, baka ikaw ay nasa gitna ng desisyon at hindi ka pa sigurado kung ano ang iyong gagawin. Magdasal, pag-isipan, mabuti, kumonsulta sa mga kapatid sa ating pananampalataya at sundin kung ano man ang gusto ng Diyos. Mahirap, pero yun ang tawag sa ating mga Kristiyano. Sumunod tayo sa salita ng Diyos, sumunod tayo sa utos ng Diyos. Baka rin may mga ugali pang natitira sa iyo na hindi rin akma sa buhay pananampalataya. Sa iyong pagninilay at pagdarasal sa araw na ito, kaibigan, isipin, ano ba ang mga dapat kong gawin? Praktikal, dapat kong gawin para totoong sumunod na ako kay Kristo. Baka may kailangan kang i-give up, baka may kailangan kang gawin, isang aksyon na kailangan mong simulan, tamang-tama, bagong taon, para sumunod kay Kristo. Kaibigan, bagong taon at unang araw ng karaniwang panahon, magtrabaho na. Trabahuhin na natin ang ating buhay pananampalataya. Tayo'y magsisi, talikdan ang ating mga kasalanan, at tayo'y tunay na sumunod sa utos at salita at yapak ng ating Panginoong Diyos.
Maraming salamat sa pakikinig mo sa aking munting reflection sa araw nito. Kung ikaw ay na-bless, aba ay paki-share na lang po ang video ito sa iyong mga pamilya at kakilala. Paki-like na rin po ang aming Facebook page, Pathways of Hope. Maraming salamat, kaibigan! God bless you!